Kim Pao, di ba sikat sila ngayon? Kim Chu and Paolo Abilino. Kaya nga ako lagi nagpapansin eh. Sinusubukan sumakay nitong mga artistang ito para sila ay mapansin ng mga tao. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon itong ang chismis kung saan sinasabi nila na si Paolo Abilino ay mayroong lihim na relasyon kay Ren Escanio. Ngayon mga kachika, hindi ko matiis na alam nyo hindi mag-comment at gusto ko rin ibigay yung aking opinion tungkol nga sa usaping ito. Ngayon mga kachika, unang-una, si Ren Escanio ay isang rising star. Kumbaga baguhan siya sa industriya. Nagkaroon siya ng mangilan-ngilang mga pelikula pero hindi naman natin masasabi na talagang nag-boom sa takilya. And mga kachika, meron akong napanood na isang recent interview sa kanya para sa kanyang bagong pelikula na Karma. At dito nga meron siyang sinabi na nung narinig ko, alam ko na mga kachika, wala silang relasyon ni Paolo Abilino. Ulitin ko mga kachika, wala silang relasyon ni Paolo Abilino. Bukod sa walang kahit anong ebidensya na magpapatunay dyan, dito sa sinabi niya sa interview na ito mga kachika, iisa lang pala yung pangunahing objective niya. At ito ay ang magpapansin. Panoorin nyo ito mga kachika. Kim Pao, di ba sikat sila ngayon? Kim Chu and Paolo Abilino. So, gusto kong mapabilang sa gagawin nilang ganun, if ever man. Kasi out of the box. Yes, out of the box, of course. And iba talaga. Iba and talaga then yung nakukuha mo, oo. Tapos kasama mo itong mga magagaling na artista. So, parang super swerte ko kung mapapabilang ako doon or mapapasama ako. Kasi sobrang challenging. And mapakita ko din, in a way, kung ano yung kaya kong gawin. So, sana, diba? Baka naman pwede niyo po akong gawin third party or yung mga kontrabidang babae ng agaw, mga ganun-ganon. Diba? Kasi syempre kapag napapabilang ka sa mga ganun kalalaking proyekto. Parang achievement. Oo, achievement talaga. Kasi yun naman yung isa sa mga goals natin na makasama natin itong mga naglalaking artista. Kaya nga ako lagi nagpapansin eh. So ayan nga mga kachika, sa kanya mismo nang galing yan Ang gusto niya daw talaga ay ang magpapansin. Diba hindi na bago sa inyo yung ganyang estilo? Kung matatandaan nyo, nito lamang si Langaw King na si Xian Lim, ginawa rin yan kay Kim Chu Diba? Dahil nga sobrang sikat, sobrang trendy ng Kim Pao ngayon, sinusubukan sumakay nitong mga artistang ito para sila ay mapansin ng mga tao. Di ba mga kachika, yung ginawa ni Xian Lim doon sa bago niyang pelikula ginagawa niya parang sinisiraan niya si Kimi, di ba? Sa mga interview niya, binabanggit niya si Kim Chu kahit hindi naman kasama si Kim doon sa pelikula niya. Ganon din ang ginagawa nito ni Ren ngayon. Baga style niya, syempre, yung bagong pelikula niya na Karma hindi naman na pag-uusapan. Hindi naman na natatampok sa mga, alam niyo yun, mga malalaki or mainstream na interviews. Kaya ang ginagawa niya, sasampa muna siya kay Kim Chu at kay Paolo para mapag-usapan siya. At doon na nga nagsimula itong chismis na ito. Marami yung nagsasabi na nagpa-followan daw sila sa Instagram. Kumbaga yun yung ibinibida nila. Fina-follow ni Paolo si Ren. Tapos si Ren naman fina-follow back din si Paolo. Pero mga kachika, kung papansinin nyo libo ang fina-follow ni Paolo sa kanyang Instagram account. At eto namang si Ren around 600 plus. Hindi ba pwedeng coincidence lang na pina-follow nila ang isa't isa? Di ba kumbaga ang daming mga taong pina-follow ni Paolo. Maraming foreigner, maraming mga artista pina-follow niya. Hindi naman naging issue yan. Pero ba't naging issue ngayon na pina-follow niya etong si Ren Escanio? Saka dun nga sa nagkakalat ng chismis na to mga kachika. Kung tutuusin isipin nyo mabuti. Si Paolo Abilino matagal nang may pangalan yan Kumbaga well-known actor na yan ever since pa lang.
At ganun din si Kim Chiu, sobrang kilala na sila dati pa eh. Hindi lang ngayon, dati pa mga kachika, kumbaga marami na silang napatunayan. Lalo lang silang sumikat nung nagkasama sila ngayon. Ngayon mga kachika, kailangan pa ba nilang magpapansin sa pamamagitan ng ililink ni Paulo yung sarili niya sa isang baguhang artista para siya ay mapag-usapan? Di ba mga kachika, dun palang iisipin mo na kaagad eh. Tsaka kilala natin si Paulo. Kumbaga sabihin na natin na private person nga siya, tahimik lang siya, pero never niya mga kachika ikinahiya ang kahit sino naging girlfriend niya. Lahat yan mga kachika ipinapakita niyang espesyal sa kanya sa pamamagitan ng kanyang kilos. Kung paano siya mag-alala, kung paano niya inaalagaan, kung paano niya laging kasama, dun niya pinapakita mga kachika. Kaya nga diba ganun siya ngayon kay Kim Chiu. Hindi siya nagsasalita, hindi niya pinasa publiko lahat. Basta ang kanya mga kachika, action speak louder than words. Ngayon mga kachika, ikumpara nyo na lang yung treatment ngayon ni Paolo Abilino kay Renz Caño versus kay Kim Chiu. Diyan pa lang makikita nyo na kung sino yung nagsasabi ng totoo eh. Diba? Kumbaga, meron silang relasyon pero hindi man lang sila nagkikita. Wala man lang nga sila kahit recent pictures na magkasama. Compare kay Kimi mga kachika, diba na halos isampal na sa atin ni Paulo na lagi silang magkasamang nagwo-workout ni Kimi. Kaya mga kachika, isa lang ang masasabi ko dyan, lalo na sa mga Kim Pao fans. Hindi tayo dapat mag-alala dyan sa chismis na yan. Kasi wala naman silang ebidensya. Hanggat wala silang resibo mga kachika, hindi natin dapat pinapansin yan. Kumbaga, kung ano ang nakikita natin kay Kimi at kay Paulo ngayon, na lagi silang may resibo mga kachika. At kahit yung mga kasamaan pa mismo ni Kimi yung nakakaalam sa totoong estado ngayon ni Kimi at ni Paulo, yan ang dapat nating pinaniniwalaan. Hindi yung mga chismis na ang objective lang manloko ng mga tao. Overall mga kachika, ang opinion ko dyan, sumasakay lang etong si Renz Caño sa kasikatan ni Paolo Abilino at the moment. Hindi naman tayo galit sa kanya kasi ano yan natural instinct yan eh. Pag may nakikita kang sikat, sasakay tayo doon. Kasi in that way, doon tayo mapag-uusapan din eh. Kagaya nung ginawa ni Xian Lim kay Kim Chiu nung nagpo-promote siya nung kanyang mga pelikula, di ba? Ganun lang din yung ginagawa ni Renz Caño ngayon. Kumbaga, yun lang yung way niya para ma-promote yung kanyang pelikula, yung kanyang sarili. Di ba nga, sabi niya mismo gusto niya lang magpapansin. Lagi natin tatandaan mga kachika, iba kasi yung gusto lang mapansin, iba yung gusto lang i-promote yung pelikula doon sa totoong may intensyon or totoong may interes sa isang tao. At sa dami ng mga napanood kong interviews ni Renz Caño mga kachika, hindi ko nakikita sa kanya na siya ay may planong sirain or manggulo sa relasyon ng Kim Pao. Kaya nga yung mga chismis na nagsasabing si Paolo Abilino daw at si Renz Caño ay totoong may relasyon, panigurado mga chika, yan yung mga bashers at haters na ang intensyon lamang ay manggulo sa relasyon ni Kim Chiu at ni Paolo Abilino. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinyon dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.